Okay, magandang hapon pong muli sa pagkakataong ito sa mga masugid na tagasunod o nanonood ng live streaming na ito ng SCB. Salamat po ng marami sa mga katribo ko sa SCB na kung saan ay patuloy na tinatangkilik upang tanggapin ang mga salita ng Panginoon sa araw-araw na live streaming. Marami pong salamat din sa Panginoon sa lahat na siyang patuloy na nagsusupply ng masaganang biyaya ng kaalaman, kaunawaan, karunungan, kapahayagan, upang ang buhay natin ay patuloy na lumago hanggang sa talagang maging ganap tayong magulang at ang buhay natin ay maging kapakipakinabang bilang mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito. Salamat po ng marami sa ating mentor, si Pastor Wilbert Butial, at ganoon din sa kanyang mga staff upang maisakatuparan ang live streaming ito na patuloy. Salamat po at pagpalain po kayong patuloy ng Panginoon. Sa hapon pong ito, mga kapatid, ay nais ko pong talakayin sa inyo ang aking i-share ay mayroon pong title na Understanding the Kingdom Concept of Law. Yan po ang aking nais-share sa inyo, yung unawain natin ang konsepto ng mga batas o konsepto ng batas ng kaharian ng Diyos. Ano po? Saan man pong in any civil society, the rule of law ay yung pong pamamahala ng batas, ito po yung bedrock of order and social justice. Ibig sabihin, ang pamamahala ng batas ang pinagmumulan o pinanggagalingan ng kaayusan o katarungan o hustisyang panlipunan. Napakahalaga po ng batas dahil kaya po nagkakaroon ng kaayusan sa isang lipunan, maging sa tahanan, maging sa pamilya, maging sa sa eskwelahan o saan mga institusyon. Napakahalaga po ng batas dahil ang pamamahala po ng batas ang siyang pinagmumulan o pinanggagalingan ng kaayusan. Kaya kung wala pong batas, kung walang batas na sinusunod, ay nagkakaroon ng kaguluhan. At ang isa pang kahalagan ng batas, ito ang nagbibigay ng hustisya. O katarungan sa ating lipunan. In our democratic government, yung pong tao na naroon sa posisyon, he is only the implementer, not the ruler. The ruler is the law. Ang talagang namamahala ay walang iba kundi yung batas. Kaya yung din pong mga nag-i-implement ng batas sa ating demokrasyang bansa, ay hindi po sila ang ruler, sila po lamang ay implementor. Ang talaga pong ruler ay walang iba kundi yung batas. Kaya walang sino man sa atin na mas mataas sa batas. Okay. Ngayon naman, what is a constitution? Ano naman ang constitution? Ang constitution po ay constitution is the documented aspirations, desires, and hopes of the people for themselves in the case of democratic republic. But in a kingdom, the king's aspiration and desires for his citizens. Ibig sabihin pala, ang constitution o saligang batas ay yung dokumentadong hangarin, hinahangad, naisin at inaasahan ng mga tatao para sa kanilang sarili in the case of democratic republic. Ibig sabihin, kasi nga po, ang democratic republic, ito po'y gobyerno ng tao, hindi po ito gobyerno ng Diyos. Kaya kung ano yung gusto ng mga mamamayan, ay nakasaad po yan doon sa institution. At yun ang kanilang inaasahan nating mga mamamayan. Pero kakaiba po naman sa kaharian,
Kasi ito yung the king's aspiration. Ito yung hangarin, ito yung naisin ng hari para sa kanyang mamamayan. Kaya nga, ang gumawa ng constitution sa demokrasyang bansa ay mga tao. Pero ang constitution ng kaharian, ang gumawa po nito ay walang iba kundi yung hari. At bakit po may batas? Kasi law is produced to protect the Constitution and to secure the rights of the citizens to what the Constitution promises and guarantees them. Ibig sabihin ay na-produce ang mga batas na yan upang protektahan yung Constitution, yung saligang batas. Ang Constitution ay ito'y parang kontrata ng mga mamamayan sa mamamahala sa kanila. Ano po? Kontrata ito. Ano po? At ang batas ay na-produce upang i-secure yung karapatan ng mga mamamayan sa Democratic Republic, sa katulad nating demokrasyang bansa, kung ano yung ipinapangako ng Constitution at ano yung kanyang iginagarantiya sa kanyang mamamayan. Ano po? Kaya po mayroong batas. Sa kaharian ng Diyos, ang batas ay na-produce upang tiyakin ng hari na yung sinasabi ng kanyang Constitution ay magkaroon ay talagang yung mga pribilehiyo, yung ibinibigay nito ay talagang magkakaroon, yung mga pinapangako nito at ginagarantiya ay para magkaroon talaga ng katunayan. Kaya mayroon pong mga batas. Ano po? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28:1-15, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakahihigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Yun ang ipinapangako ng Diyos na yung moral laws, ano po, na kanyang, maging yung civil laws na kanyang ibinigay sa mga Israelita, ay kung gagawin, kung susundin, ay meron siyang mga ipinapangako na unang-una rito, sabi niya, ay gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, pero magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing ipinangako niya sa inyo mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at inyong ani. Padadalhan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa mga raming bansa pero hindi kayo mangungutang. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod lang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa inuutos ko sa inyo sa araw na ito. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. So ito po ang ipinangako ng Diyos sa mga Israelita nung kapanahon ng sila po ay
na naroroon sa wilderness at sila ay dadalhin sa lupang pangako. Ibig sabihin, ang lupang pangako ay mararanasan nila yung saganang pagpapala sa kanilang buhay at proteksyon ng Diyos na ito. Ano po? Yung pinapangako ngayon ay mararanasan kung yung mga batas na ibinibigay o yung mga utos, alituntunin na ibinibigay ng Panginoon sa kanila ay lubos nilang susundin. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos ay pinatibayan niya ito sa pamagitan ng paglalagay po ng mga batas na dapat sundin. So kaya ganoon po kaimportante yung batas, mga kapatid. Di yan nakasalalay yung ipinapangako ng Diyos at ginagaranti niyang pagpapala para sa ikabubuti ng buhay ng kanya pong mga anak o ng kanyang mga mamayan ng kanyang kaharian. Ngunit, ang sabi sa verse 15, kung hindi kayo susunod sa Panginoon ninyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Ano po? Kaya, nakikita natin, maging sa bansang Israel, nung pong panahong sila po ay hindi na sumusunod sa mga batas o mga utos na binibigay sa kanila ng Diyos, sila po ay nadalang bihag sa Babylonia. Alam po natin ang kasaysayan ngayon, 70 taon sila na kung saan ay nadala doon at ang dahilan kung bakit sila nadala doon, yung mga batas na itinatakda ng Diyos sa kanilang buhay ay hindi na po nila sinunod. Pero nung sila po ay magbalik loob uli sa Panginoon at sumunod sila sa mga itinatakdang batas ng Diyos, ay naranasan nila yung mga pagpapalang iyon. At magrin pong sa panahon po ni Jesus Christ, bago po siya umalis, ay binanggit niya sa kanyang nagsalita siya at ang sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, makiilang beses ko kayong ipunin, kagaya ng isang inahing manok na iniipon ang kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang pakpak ay ayaw kayo. Kaya ang sabi rin ng Panginoong Jesucristo, ngayon, iiwan kayong wasak. At dahil din po sa katigasan ng ulo po ng mga Israelita sa panahong iyon, ay ipinahintulot ng Diyos na dahil sa hindi nila paggalang sa batas na itinatakda ng Diyos sa kanila, sila po ay nawasak totally, sabi ng kasaysayan, noong 70 AD. At yan po ay winasak ni Emperor Titus ng Rome. At alam naman natin yung kasaysayan niya, nung mapabalik siya, muli ay 1945. So ibig sabihin, napakahalaga ng batas. Dahil kapag sinusunod natin ang batas ng kaharian ng Diyos, na kung sa ay mamamayan na tayo ngayon sa daigdig na ito, ay doon natin mararanasan yung kanyang mga pinapangako, yung kanyang mga ginagaranti pagpapala na isang na ang sabi niya ay buhay na ganap at kasya-siya. Ano po? Kaya no human society can survive long without laws. This is just as true for a kingdom as for any system of government. Kaya pag ang isang lipunan o isang society ay wala pong batas ng sinusunod ng mga tao, mawawasak at masisira ang lipunan iyan. At makikita naman natin, nangyari yan sa Sodoma, sa Gomora. Ano po? Nangyari din yan sa panahon po ni Noah, na kung saan ang mga tao ay ang sinusunod na nila ang gusto ng kanilang sarili at wala ng batas na kinikilala. Yun ang mga naging dahilan kung bakit ang mga bansang iyan o ang mga tao sa panahon ni Noah ay pinulawi ng Diyos. At maging sa panahon ng Sodoma at Gomora ay pinarusahan at pinulawi ang mga tao sa kapanahonang iyon, na kung saan ay ayaw ng magpailalim at sumunod sa mga batas na itinatakda ng Diyos, mga moral laws na itinatakda niya. So kaya napakahalaga sa atin ng mga anak ng Diyos, mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito, ng kaunawa natin kung bakit
ang mga batas ng Diyos ay dapat nating sundin. Maging ang sa ating lipunang ito na ginagalawan. Laws are necessary. Mahalaga po iyan upang maingatan yung tinatawag na man's baser instinct. Yung pong, yung natural reaction ng tao. Yung makalamang makasarili o makalamang reaksyon ng tao. Ano po? And drives in check to protect public safety. Laws are necessary to keep man's baser instinct, to protect public safety, decency, and preserve the moral order. Napakahalaga po na yan. Kaya nga, yung baser instinct, the way people naturally react or behave without having to think or learn. Yung pong kanyang sariling kagustuhan lamang. Kaya sa ating buhay, importante po ang batas. Ano po? Kahit po tayo'y namubuhay sa ilalim ng grasya ng Panginoon, ay napaka-importante ng pamumuhay natin sa mga itinatakdang batas ng Diyos sa ating moralidad. Dahil ang mga batas na iyan ang siyang, pag ginagawa natin niyan, yung mga pribilehiyo, yung mga ipinapangako ng Diyos ay talagang tiyak nating maaasahan na mararanasan natin sa ating buhay. Ibig sabihin, kahit narito tayo sa daigdig na ito, ay mararanasan natin yung langit dito po sa lupa. Kaya nga, laws enforce and protect the standard by which the kingdom of heaven operates. Ipinapatupad, ano po, ang batas ay nagpapatupad ito at nagpoprotekta doon sa standard. Kaya nga po mayroong pamantayan, mayroong standard ang kaharian ng langit sa ating pagiging mamamayan ng kaharian ng langit. Mayroong standard na ipinapatupad ito, mga kapatid. Yung kagaya po ng pagtulong, hindi po basta pagtulong. Meron po siyang sinasabi rito. Kaya nga, maging sa Matthew chapter 6, 1-5, ang sabi doon, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Ibig sabihin, yung paggawa natin ng mabuti, yung pagtulong natin sa ating kapwa ay hindi po inaayunan ng kaharian ng langit kung yun ay pakitang tao lamang. Kung yun ay paimbabaw lamang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Ibig sabihin, ang paggawa po natin, ang pagtulong po natin sa ating kapwa o pagkakawang gawa natin para sa ating kapwa, kung ito po ay tama ang motibo sa ating puso, ay meron po tayong matatanggap na gantimpala mula sa ating amang nasa langit. Pero kung mali po, at hindi po ayon doon sa pamantayan, wala tayong matatanggap na gantimpala mula sa ating amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakabatalik niyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa niyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ibig sabihin, mga kapatid, ultimo yung ating mga pagkakawang gawa, yung pagtulong natin sa mga nangangailangan ay hindi po basta makatulong tayo. Ano po? Ang hinahanap sa atin ay mayroong pamantayan ng Diyos na ito ay hindi natin kinakailangang ipamalita, hindi natin ito kinakailangang ipaalam pa sa iba. Dahil kung ganoon ang gagawin natin, ibig sabihin, tinanggap na natin yung ganti na tayo pinuri ng mga tao. So kaya napakahalaga po na yung pag tayo ay tumulong ay maging tikom yung ating bibig, na hindi na natin ito ipapamalita pa yung ating ginawang pagtulong upang makatanggap tayo ng gantimpala na sinasabi ng Diyos sa kanyang mga anak. Ano po? Magiring sa Matthew 7, 1-5, huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos.
Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang inyong kapwa, ay ganoon din kayo husgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo sasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata? Mapagkunwari. Alisin mo muna ang malatrosong puwing sa inyong mata, nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Ano naman ang sinasabi sa batas na ito ng Panginoon? Yung huwag tayong maging mapanghusga sa iba. Huwag tayong mapamintas sa ibang tao, ano po. Dahil ang sabi dito, bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Lahat naman tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nagkukulang, wala pang perpekto sa atin, ano po. Kaya mali sa ating katayuan bilang anak ng Diyos at mamamayan ng kaharian langit sa daigdig na ito, na tayo ay maging mapanghusga sa ating kapwa. Hindi po natin trabaho ang paghuhusga, ano po. Importante ay maging masunurin tayo sa mga batang itinatakda ng Diyos sa ating buhay. Okay, meron pa po isa rito sa Matthew 5:31-33. Sinabi rin noong una, kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa, kinakailangang bigyan niya ito ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan, maliban sa sexual na imoralidad, siya na rin ang nagtulak sa kanyang asawa ng mga lunya. Kapag nag-asawa itong muli at ang sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. So, ibig sabihin, hindi kada problema ay pwedeng maging dahilan ng paghiwalay ng mag-asawa. Ang sinasabi rito, isa ang kung gumawa ng sexual na immoralidad. At sa kanilang buhay, sa kanilang kapanahonan, ay meron po silang tinatawag na divorce law na ibinigay ni Moses. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, dahil sa katigasan ng inyong ulo, ibinigay ni Moses ang divorce law. Pero hindi sa lahat ng katwiran ay pwedeng gamitin yung divorce law. Ano po? Ang i-provide dito ay yung sexual na immoralidad. Yun ang sinasabi rito. So kaya sa ating panahon ngayon, meron akong mga kilalang mga mananampalataya na at matagal na, pero sila po ay naghiwalay hindi dahilan sa sexual immorality, kundi sa ibang kadahilanan, mga kapatid. At sila po ngayon ay mayroon ng mga kanya-kanyang kapareha. At ginamit po nila yung batas na annulment. Kaya nga po sinasabi ko, yung annulment ay tanggap yan sa ating lipunan. Yung divorce ay tanggap yan sa ating lipunan. Pero sa kaharian ng Diyos, hindi po yan tanggap. At hindi natin dapat i-practice yung batas na yan. Dahil ang batas ng Diyos ay hindi po nagbabago kailanpaman, mga kapatid. Ano po? Sa Matthew 5:43-48, narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, maging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis na itinuturing na masasama? At kung ang binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, ano ang ginagawa ninyo na nakahihigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong Ama sa langit na ganap. So, malinaw po rito, mga kapatid, na talagang sa buhay natin ay makakaranas tayo kung minsan yung tayo ay sinisiraan.
tayo ay idinadown. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Kung minsan tayo ay gagawa ng mga bagay na kung saan ay makakasira sa ating reputasyon. Pero napakalinaw naman ng batas ng Diyos na sabi dito, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, yung mga umaawa, at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ano po? Napakalinaw po ng prinsipyong ito na dapat nating ilapat kapag nakakaranas tayo ng mga pag-uusig ng mga paninira ng ating kapwa. Lalo na kung ito'y kapwa mananampalataya natin, mga kapatid. Kaya nga naalala ko sa aklat ng Roma, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti. Sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. At ang sabi niya roon sa Roma ay yung mga umusig sa inyo, ipanalangin nyo, yung gumagawa ng masama ay gawan nyo ng mabuti. At huwag kayong gaganti at ako ang gaganti. At ang sabi roon, sa paggawa natin ng mabuti, ay para natin silang binubuntunan ng baga ng apoy o baga sa apoy sa kanilang ulo. So ibig sabihin, mga kapatid, mayroong malinaw na mga batas o prinsipyo ang kaharian ng Diyos na dapat nating pamuhayan sa daigdig na ito, mga kapatid. Upang kahit man ang kaharian ng mundong ito ay naririyan ang kaguluhan, naririyan ang kagipitan, naririyan ang kahirapan, naririyan ang mga sakit at karamdaman, ipinapangako ng kaharian ng Diyos na tayo ay kanyang patuloy na bibigyan ng protection, provision. At sa pagtupad natin sa kanyang mga batas, mayroon tayong mga gantimpalang aasahan. Kinakailangan lamang ay sundin natin kung ano yung standard. Ano po? So kaya, napakahalaga ng batas ng Diyos. The standard of operation for any government, a kingdom included, are codified in a document called the Constitution. Ibig sabihin ng codified, naka-arrange ito into a systematic code. Ano po? Katulad po ng batas, to arrange something such as laws or rules into a formal system for people to follow para madaling sundin ng tao. So kaya, napakahalaga na maintindihan natin yung konsepto ng batas na itinatakda ng Diyos sa kanyang kaharian. Kasi ang Constitution, mga kapatid, ito'y parang contract ito, ano po, na nakasaad rito kung ano ang inaasahan, what the government expects from the people, and what the people expect from the government. Nakasalalay po diyan, nakasaad riyan, ano po. At it also delineates the rights of the citizens sa democratic, ano po. Ang ibig sabihin delineates, idinidescribe dito, itinatakda nito ng tiyakan with accuracy or in detail, ano po, kung ano yung sinasabi ng batas. Kaya nga, the law should describe and prohibit behavior that is socially abhorrent. Sinasabi rin ng batas kung ano ang mga pag-uugali na dapat nating i-apply sa ating buhay bilang mamayan ng kaharian ng Diyos. Ano po? Kaya nga sabi sa Romans 12:1 and 2, ang sabi niya roon, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, na alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili. Bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ang ibig sabihin, huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali. Alam naman natin ang ugali sa mundong ito na kapag ikaw ay siniraan, ikaw ay ginawa ng masama, ang ugali sa mundong ito ay siraan mo rin at gawan mo rin ng masama. Kapag ikaw ay dinaya, dayain mo rin. Yun ang mga kaugalian sa mundong ito. Na kung saan,
kapag ganoon ang pag-uugali nating ilalapat sa ating buhay, bilang mamayan ng kaharian ng Diyos sa daigdig na ito, ay hindi po natin makukuha yung suporta. Hindi natin matatanggap yung ipinapangako at iginagarantiya ng kaharian ng Diyos. Kasi nga po ang batas o mga batas o prinsipyo ng kaharian ng Diyos ay salungat sa mga batas na ating natutunan at kinasanayan po sa daigdig na ito, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Romans 6:1-12, kapag may reklamo ang isa sa inyo laban sa kanyang kapatid, bakit dinadala niya ito sa hukom na hindi sumasampalataya sa Diyos? Nangyari po ito sa aklat sa Korinto, sa mga mananampalataya sa panahong iyon ni Pablo, na ito ang kanyang sinasabi, dapat dalhin niya ito sa mga sumasampalataya sa Diyos. Hindi nyo ba alam na sa mga huling araw, tayong mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? At kung kayo ang hahatol sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayahang hatulan ang maliliit na bagay na iyan? Hindi nyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? At kung kaya nating gawin ito, mas lalong kaya ninyong ayusin ang mga alitan sa buhay na ito. Kaya kung mayroon kayong mga alitan, bakit dinadala pa ninyo ito sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Mahiya naman kayo, sabi ni Pablo. Wala na ba talagang marurunong sa inyo na may kakayahang umayos ng mga alitan ng mga mananampalataya? Talaga pong hindi na iwasan na dumating rin tayo sa punto na tayo mga mananampalataya ay magkaroon ng mga banggaan, magkaroon ng mga alitan, magkaroon ng mga hindi pagkakasundo at pagkakaunawaan. Kaya nga, mahalaga sa atin na kung naintindihan natin itong mga batas ng Diyos na ito, ay alam natin kung paano tayo tutugon sa mga pangyayari. Ang sabi pa nga ni Pablo, ang nangyayari, nagdidimandahan ang magkakapatid sa Panginoon at sa harapan pa ng mga hindi mananampalataya. Ito po ang nakakalungkot dahil magi rin po dito sa aming lugar ay ilang beses na rin po akong nakabalita at totoong balita ito na hindi lang basta balitang kanto, kundi talagang totoo na yung parehong mananampalataya ay nagkaroon ng dimandahan, naghablahan sa harapan ng hindi mga mananampalataya. At maging ako man po ay nagkaroon ng karanasan na mabuti naman at hindi po dumating sa hukuman yung hindi pagkakaunawaan, yung hindi hindi pagkakaunawa at pagkakasundo ng mga magkakapatid sa pananampalataya. At nagkaroon yun po ng isang pangyayari yun na kung saan ay ginamit ko po ang passage na ito doon sa mga hindi malinaw na kanilang mga pinagsamahan. Ano po? Kaya sabi rito ni Pablo, bakit hindi na lang ninyo tiisin ang mga gumagawa ng masama at nandaraya sa inyo? Ngunit ang nangyayari, kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya at ginagawa ninyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang sapagkat kailidman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Sabi ni Pablo, yan ang kalagayan nyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So malinaw na hindi natin ma-experience yung ibinibigay, ipinapangako ng kaharian ng Diyos kapag hindi natin nilalakaran, kapag hindi natin ipinapraktis yung mga batas ng kaharian ng Diyos sa daigdig na ito. Pero kung sa daigdig na ito ipinapraktis natin yung mga prinsipyong iyan ng kaharian ng Diyos, dito sa daigdig na ito ay mararanasan natin, ma-inherit natin, ibig sabihin ma-experience natin yung mga ipinapangako ng kaharian ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid, na talagang ang ating mga emosyon ay mapanday. Ang ating mga damdamin ay talagang kinakailangan ito po ay kumbaga sa ano'y mapanday, maiayos ito.
Hindi tayo maging reactive, kundi tayo ang sabi nga ay maging proactive sa mga pangyayari na kung saan ay dumarating sa ating buhay. Sa ating yung ating karapatan, bagamat sa kaharian ng Diyos ang mayroon tayo yung mga pribilehiyo at yung mga inaasahan natin bilang mamamayan ng kaharian ng langit, kinakailangan itong protektahan. At yan ang layunin kung bakit mayroon pong mga batas. Kaya sinasabi ng Panginoon ko, doon sa Deuteronomy na ating binasa, kung ito ay inyong susundin, kung ito ang inyong gaganapin, kung susundin yung mga utos ko, ito ang ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, protektado yung mga ipinapangako, yung mga pribilehiyo na ibinibigay ng kaharian ng Diyos sa kanyang mga mamamayan kung susundin at gaganapin yung mga batas na itinatakda niya na po. That is the purpose of laws sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, a country's laws, ang mga batas ng isang bansa always reflect its constitution. Masasalin mo dito yung kanyang constitution. Because they are derived from its tenets. Ang ibig sabihin ng tenets, beliefs or principles. Kaya napakahalaga na malinaw sa atin kung ano ang constitution ng kaharian ng langit. Sabi nga ni Dr. Miles Monroe, ang constitution natin ay walang iba kundi ang Bible. Naririyan yung mga ipinapangako ng Diyos. Naririyan yung mga pribilehiyo na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mamayan ng kanyang kaharian. Naririyang lahat. Ano po? Na kung saan ay naglatag siya ng mga batas, na itong mga batas na ito ay kung susundin, ay yung mga ipinapangakong iyon ng kanyang kaharian ay mararanasan. At kung hindi naman susundin, ay mararanasan din ay yung negative na pangyayari sa halip na positive ang maranasan. And they are not only protect the standards, hindi lamang para protektahan yung pamantayan at tiyakin yung kaganapan and ensure their fulfillment, but also prescribe penalties for anyone who violate the standards. Yan. Ang batas po ng Diyos ay hindi lamang para protektahan yung pamantayan at tiyakin yung ensure yung katuparan, kaganapan ng mga pangako, ipiniprescribe din yung penalties for anyone who violate the standards. Ipiniprescribe yung penalties sa sino pa man na magbabiolate ng standard. Kaya nga, kagaya sa pagtulong, pag ang ating pagtulong ay atin pong ipinapaalam, gusto nating malaman ng ibang tao, ibig sabihin, yung kaukulang ganti ng ating pagtulong ay hindi natin matatamo. Hindi natin matatanggap. Dahil ipinaalam natin ang penalty ay wala ng reward tayo mula sa ating Diyos amang nasa langit. At ang sabi nga ng Panginoon doon, yung pagpuri sa iyong ginawang kabutihan, yun na yung reward mo. Wala ka ng reward mula sa Diyos. Ano po? So kaya napakahalaga na maintindihan natin ito. Mayroon pong penalties. Ano po? Sa bawat isa na magbabiolate ng standard. Kaya nga, hindi ko mo tayo anak ng Diyos, mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito, na kung saan ay napakasagana ng grasya sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ay pwede na nating labag-labagin ang mga batas na yan nang walang negatibong nangyayari sa ating buhay. Lagi pong mayroong penalty kapag tayo nagbabiolate ng mga batas na itinatakda ng ating Diyos. Ano po? Madalas, isipin po natin, we often think of laws as unpleasant and inconvenient demands that restrict our freedom and limit our option. Yan po ang madalas nating isipin, na mga batas na yan ay hindi nakasisya sa atin. At ano po,
inconvenient yung idinidemand ng mga batas na yan sa atin, na siyang humahadlang sa ating kalayaan at naglilimita sa ating options. But in reality, ang mga batas ay dinisenyo sa atin upang malaya nating mapurso yung unlimited options. Katulad po sa democratic country na ating nilakihan, napakahalagang sundin natin ang mga batas na yan dahil binibigyan tayo ng kalayaang ipurso natin yung unlimited option dahil ipinoprovide ng ating gobyerno yung safe environment na kung saan malaya tayo makakapaghanap buhay, makakapagnegosyo para magkaroon ng magandang income tayo, at meron tayong kapayapaan, mayroong security, at meron tayong confident na na makapamuhay ng maayos sa lipunan. So kaya mahalaga po yung batas, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kapag walang batas, matira yung matibay, matira yung malakas. Kawawa naman yung mahina. Anarchy ang tawag doon. Lagi nating tatandaan, true freedom is always circumscribed by boundaries. Lagi pong mayroong itinatakdang boundary ang true freedom. At ang mga batas ang nagdi-define ng mga boundaries na yon. True freedom is always circumscribed by boundaries and laws define those boundaries. Ibig sabihin, within those boundaries, we are free. We are free to thrive, to prosper, and reach our full potentials. So kaya kinakailangan natin ng batas. Kinakailangan natin ito upang alam natin kung hanggang saan lamang tayo. At para yun ay ikabubuti natin. Kaya nga, mayroon pong mga benepisyo na makukuha tayo sa mga batas ng kaharian ng langit, noon ng hari ng kalangitan. Ito po, sa Psalms 19:7-12, nakalagay, "The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. By them your servant is warned, and keeping them there is great reward." By them your servant is warned, and keeping them there is great reward. Mayroong malaking gantimpala. Sa Tagalog, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso ay nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa pulot pukyutan. Ang inyong mga utos, Panginoon, ay nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod may dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. What does the law of the Lord do for us? Unang-una, it revives our spirit. Nire-revive niya yung ating espiritong nanglulupaypay o nanghihina. It revives our spirit. Kaya napakahalaga ng pagbabasa at pagbubulay-bulay ng mga kautusan ng Diyos. Pangalawa, it gives us wisdom. Nagbibigay ito sa atin ng karunungan para magkaroon tayo ng, ibig sabihin, matalinong pagpapasya
na mga ginagawa natin sa ating buhay. Pangatlo, it fills us with joy. Nagbibigay ito sa atin ng kagalakan. Ang mga utos na ito ng Diyos. Dahil kapag ito ay ating inilalapat, ginagawa, lagi tayong matibay, lagi tayong matatag. Kahit mayroong shaking, hindi tayo pinanghihinaan ng loob, kundi ang kagalakan ang siyang nararanasan natin na bumubukal sa ating puso. It enlightens our mind. Nagbibigay ito ng liwanag sa ating kaisipan kung paano tayo hahakbang, kung paano tayo mamumuhay sa gitna ng daigdig na ito na kabi-kabila ay kaguluhan. Ano po? It emboldens us with confidence because of its permanence and uprightness. Yan, lagi tayong matapang. Ano po? Lagi tayong lubos ang tiwala sa pagtupad sa mga batas o utos ng Diyos because of its permanence, hindi nagbabago, at yung pagiging matuwid nito. Kaya nga po, yung mga financial principles, napakahalagang i-practice sa buhay dahil permanente po ito. Hindi tayo ipapahiya. Sigurado ang batas ng Diyos. It enriches us with wealth much greater than earthly riches, and leaves us a sweet taste in our mouths. And number 7, it warns us, nagbibigay ng babala sa atin. It warns us against danger, laban sa mga panganib, and foolishness, kamangmangan, that could destroy our lives and places us on the path of great reward. Kaya napakahalaga po dahil ito ang magbibigay ng babala sa atin para makaiwas tayo sa panganib, sa pagkasira ng ating buhay. Napakahalaga po kung bakit mayroong mga lingkod na ng Diyos na sa kanilang paglilingkod ay naging matagumpay pero bandang huli ay nasira dahil nga po yung mga batas na hindi isinakatuparan. Yun ang nagdala ng pagkawasak ng buhay, ng ministry at maging ng pamilya. Kaya sa buhay po natin ay importante, napakahalaga na itong mga batas ng Diyos na itinatakda dahil ito po ang magbibigay sa atin ng katagumpayan kahit ang daigdig pang ito ay mayroong hinaharap na mga krisis. Naalala ko po noon, yung pong mga Israelita, nung sila po ay mag-migrate sa Egypt at sila ay naroon sa Goshen, kahit po mayroong kagutom noon sa buong Ehipto at sa buong Canaan, pero pag-ipong binasa ang Bible, ang mga tumitira doon sa Goshen ay hindi po nila nararanasan yung krisis na nararanasan nila sa kanilang kapaligiran. So kaya nga sa atin bilang mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito, na kung saan ay talagang ang mundo natin ay nakakaranas ng krisis at ang krisis ay hindi pa kunti kundi lumalala. Kaya napaka-importante sa atin ng mga anak ng Diyos, mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito, na mamuhay tayo sa mga batas at prinsipyo nito upang kung magkagayon ay patuloy nating ma-experience ang mga ipinapangako ng Diyos sa mga mamamayan ng kanyang kaharian kahit sila ay nasa gitna ng krisis o ng kaguluhang nagaganap sa daigdig na ito. Importante po yung mga kapatid. Yun ang naranasan ng mga Israelita doon sa kapanahunan ng kasi nagkaroon ng 7 years of plenty sa Egypt. At nung dumaan na sila ng 7 years of yung famine, ay iba po ang kalagayan ng mga Israelita sa Goshen. Iba rin ang kalagayan ng mga Egyptian sa kanilang bansa sa Ehipto. Binasa ko nga po yan, doon sa aming pag-aaral ay nabanggit po ni Dr. Tondi Bacare na kung saan yung mga Israelita ay maganda ang kalagayan doon sa land of Goshen, sa country of Goshen. Napakaganda ng kanilang kalagayan at
naroroon yung suporta ng kaharian ng Diyos sa kanilang buhay. Samantalang ang kapalagiran nila ay talagang nagdaranas ng katakot-takot na hirap. Nung panahon ngayon, dumaranas ang known world sa kanilang kapanahon ng 7 years of famine. Ano po? Kung kaya sa ating buhay, ganon din po yan mga kapatid. Dahil nga, ang batas ng Diyos ay permanente. At kapag ating sinusunod ito, inilulugar niya tayo doon sa landas na kung saan ay tatamasahin natin ay napakalaking gantimpala na nagmumula po sa Panginoon. Ano po? Great reward yung ating matatamo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 4:4, alam naman natin yan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Hindi lamang sa pagkain physical nabubuhay ang tao, kundi yung salita ng Diyos na ito yung kanyang mga batas, itong kanyang mga prinsipyo, dito may establish ang ating buhay mga kapatid. Ano po? At dito po ay mayroon pong 7 principles of law. 7 prinsipyo ng batas. Ano po? Ang una po, all creation was designed. Idinisenyo ito na magpunction by inherent laws or principles. Ang ibig sabihin ng inherent ay built-in. Ano ko? Existent from the beginning. Ang mga batas ng Hari ng Kalangitan ay ano po ito? Naka-built-in ito to the very structure of creation. At ito ang nagpapasya ng precisely how all creation functions. Kaya nga sabi nga ni na Albert Einstein, kung walang isang makapangyarihang manlilikha na lumikha ng mga planeta ng heavenly bodies, sabi niya, magbabanggaan ang mga ito at mawawasak pag nagkabangga-bangga. Dahil sabi niya, pagdaan ng isa, yun namang isang dadaan, hindi nagkakaroon ng banggaan. Ano po? Maging ang karagatan, ano po? Kung minsan may mga lugar na mas mataas yung dagat pero hindi lumalampas yung tubig doon sa kalupaan. Kasi nga po, mayroon nang itinakdang, mayroong built-in na batas ang Panginoon sa kanya pong mga nilikha. Kaya napapakinggan natin iyan na ang mga scientists ay nagsasalita, speak of the law of nature, the law of physics, the law of gravity, the law of leap, and many other laws to explain how nature works. Kaya nga, in this sense, laws are observable, measurable, and repeatable because they never change. Hindi siya nagbabago, ang mga batas ng Diyos. Everything that God created was designed to function by certain built-in or inherent principles. Ano po? Kaya ang principles na ito, pangalawa, ang principles na ito, these principles are called natural law. Natural law. Natural law has to do concerning the nature of a thing. Ano po? Ibig sabihin, katulad po ng ibon, birds do not have to be taught to fly. Hindi mo kinakailangang turuang lumipad ang ibon. Natural, yung abilidad na iyon ay, ano po, kaalinsabay. Simula pa lamang, that ability is inherent sa kanila as a natural law. Kaya yung ibon, pag inakay, naroon pa sa pugat, pero pag siya po ay lumaki na, at sapat na yung kanyang, develop na yung kanyang pakpak, ay hindi mo na kinakailangang turuang lumipad yan. Dahil natural na yun sa kanya. Kaya nga, yun daw pong agila, pag tinuturuan nung nanay lumipad, pag gusto na ayaw pa lumipad, ang gagawin ng nanay, isasakay doon sa kukunin niya, tapos ililipad sa mataas, pagkatapos kanyang pakakawalan para gamitin yung pakpak sa paglipad. Ano po? Hanggang sa lubos na makalipad na yung agila. Ganon din ang isda. Ang isda ay hindi mo kinakailangang turuang lumangoy.
Dahil yung swimming ability, nasa kanila iyon. Simula pa lamang nang sila ilabas doon sa tiyan ng kanilang inang isda. Ano po? Ganon din yung prinsipyo sa halaman. Kapag ito'y nag-produce ng binhi, na yung bining iyon ay magre-reproduce ng bagong halaman na katulad ng original na halaman. Kasi nga po, napakahalaga po na maintindihan natin yung mga batas na yan. Para sa tao rin po, ay importante sa atin ito. Napakahalaga na yung mga itinatakdang batas ng Diyos sa ating buhay ay maging malinaw ito sa ating pangunawa. Dahil ito ang siyang naging dahilan kung bakit maging sa mga pastor, mga mananampalataya ay hindi nagkakaroon ng breakthrough. Ang isa pong dahilan ay nababiolate ang mga batas na itinatakda ng Diyos na ito. At lagi nating tatandaan, kapag nababiolate natin ang mga itinatakdang batas ng Diyos sa ating buhay, ay mayroon po itong penalties na tatamasahin natin. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi maging sa mga kapatiran namin dito, kung gusto nyong magkaroon kayo ng breakthrough sa financial life ninyo, ay sundin natin yung mga itinatakdang batas ng Diyos pagdating sa pamamahala ng finances. Tatanda natin, unang-una, we are not owner, we are stewards. Kaya sa puso natin, pag ang nangingibabaw pa rin dito ay tayo ang may-ari at hindi tayo katiwala, ay malamang na mababiolate po natin yung batas na itinatakda ng Diyos pagdating sa finances. Maging sa relationship, mga kapatid. Kaya napakahalaga na sa ating na mga may asawa na ay hindi lamang natin malaman, kundi talagang maunawaan natin yung mga prinsipyong itinatakda ng Diyos sa batas ng pag-aasawa. Dahil sa kasalukuyang panahon, marami rin pong mga mananampalataya na kung saan ay hindi tama ang pagsasama ng mag-asawa. Marami po akong nakikita ang mananampalataya, yung babae ang nangingibabaw at yung babae ang nasusunod sa kanilang pagsasama. Na kung saan ito ay labag doon sa pamantayang itinatakda ng Diyos sa buhay ng mag-asawa. Ano po? Kaya nga, pangatlo, dito sa 7 principles of law, natural law is the standard for effective function. Yung natural law, yung inherent principles, ito yung pamantayan, ito yung standard for effective function of everything that God has created. Ano po? Kaya nga, pag yung mga ibon ay sumunod sa batas doon sa tinatawag na law of nature, they live and reproduce. Ganyan din yung halaman. Kapag sila ay nanatili doon sa ground, at yung ground na iyon ay conducive environment pa sa kanila, they grow and produce fruits. Ganon din yung isda. Ganon din po yung mga stars na nariyan sa itaas. Ang sabi ng mga scientists kung bakit sila naririyan at diyan sila nabubuhay, kasi gases daw po yung itaas na yan. Nariyan yung gases. Ano po? Yun ang kanilang conducive environment. Bisa nga po, ako po ay na-invite mag-speak diyan sa Polillo Islands ng mga samahan ng mga pastor sa buong Polillo. At ang isa pong napagsiran doon ay kung bakit daw po nang hihina ang maraming mga pastor. At nung pong tanungin nila ako, ang sabi ko, ang sa aking alam, ang isang dahilan kung bakit ang pastor ay nanghihina ay kapag hindi siya nanatili doon sa kanyang conducive environment. Kapag ang relationship niya sa Diyos ay mababaw, hindi lumalago, hindi siya naging close or intimate sa Panginoon, kapag hindi siya patuloy na umunlad ang kanyang kaunawaan sa mga batas na itinatakda ng Diyos at hindi niya ipinapractice ito, ay ang talaga pong maging tendency na yan ay manghina. Dahil ang ating pong tayong mga mananampalataya, ang conducive environment natin ay yung pananatili natin sa presensya ng Diyos.
Napakahalaga po ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Napakahalaga po ng kanyang written word. Napakahalaga po ng kanyang proceeding word. Napakahalaga po ng Espiritu Santong pinatiran niya sa atin dahil yang lahat pong iyan, mga kapatid, naglalakip-lakip yan na pag tayo'y namumuhay diyan, nagpapasakop diyan, sumusunod riyan, yung pong kalakasan ay mananatili sa atin. Kaya may sabi ang Panginoong Jesucristo, yung mga nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita ay kagaya ng isang matalinong tao, nagpundasyon ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Hinampas ito ng malakas na hangin na unos ng tubig, pero hindi gumiba dahil nakapundasyon sa bato. So kaya hindi sapat yung marami tayong alam, ang kinakailangan natin ay magkaroon tayo talaga ng understanding para magkaroon tayo ng pagpapractice nito sa ating buhay. Ano po? Napakahalaga po na yan, mga kapatid. At ano po yan? Ibinilt ng Diyos ang mga batas na ito into nature. Ano po? God built these laws into nature, and as long as plants, animals, species, and even mankind follow those laws, they prosper and flourish. Kasi permanente yan eh. Kaya nga, Genesis 8:22, habang ang mundo, ang taga-tanim, ang pagtatanim at pag-aani, ang araw at gabi, ang sabi doon, day and night, ang sabi roon ay, yung mga batas na yan ay mananatili at hindi magbabago. Ano po? Kaya nga, violation of natural law, on the other hand, leads to dysfunction. Yung pagbabiolate ng natural law. Kagaya nga po, bakit maraming mga mag-asawa, kahit mananampalataya ay nagkakahiwalay? Kasi binabiolate yung natural law. Na ang mag-asawa ay hindi dapat maglayo, hindi dapat maghiwalay. Pero ang ginagawa rin ng maraming mananampalataya sa kasalukuyan, aalis yung isa, mag-a-abroad para kumita ng pera at may iwan yung isa rito. Biniolate nila yung itinakdang batas ng Diyos sa pag-aasawa. Ano po? Na siyang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng chaos, nagkakaroon ng problema sa pagsasama ng mag-asawa. Dysfunction, ang ibig sabihin nito, not in normal or proper operation. So kaya nga, importante sa atin na itong natural law ay napakahalaga sa atin because it is the standard for determining effective function. Ito ang standard for determining effective function natin sa daigdig na ito, mga kapatid. Kaya sabi ng Salmo 1:1-3, mapalad ng taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. So, malinaw na malinaw dito na ang isang anak ng Diyos mamaya ng karyan ay dapat siyang nagagalak, sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon na kanya itong pinagbubulayan araw at gabi. Kaya sabi ito, katulad niya isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa. Kaya tingnan po natin na isang punong kahoy, ano po yun? Natural law yun. Pag siya ay laging mayroong sariwang tubig na dumidilig sa kanya, na nahihip, na sisip-sip yung kanyang ugat, nananatili po siyang sariwa. So ganoon din tayo sa ating relationship sa Diyos kapag tayo po ay lumalayo, kapag tayo ay hindi na natin inilalapat, ipinapraktis yung kanyang mga batas sa ating buhay, ayun po, mga kapatid, ang naging dahilan kung bakit tayo ay nangihina, kung bakit tayo ay nawawala ng sigla para tayong parang nangungulunto yung ating espiritu. So kaya sa gabi pong ito, mga kapatid, mahaba pa po ito, hindi ko na po nais ipagpatuloy pa sa susunod ko pong pagtalakay, ay tatalakayin ko po at tatapusin ko po yung 7 principles
yung 7 principles of law. Ano po? Bali, naibigay ko lang 3. Mahaba pa po itong mga ito, mga kapatid. Salamat po at nawa po'y napagpala po kayo ng ibinahagi kong ito patungkol sa konsepto ng mga batas sa kaharian po ng Diyos. Salamat po, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. In Jesus' name, amen.